Ang lugar ng Cotabato ay kilala sa mga yamang itinatago. Ngayon ay kinikilala ito bilang isa sa mga tinaguriang pasyalan ng mga turista. Ngunit noong mga panahong nangyari ang ilalahad ko, ay tanging mga sinaunang tao lang rin ang nakakaalam. Taong 1956 nang mangyari ang karanasang ito ni Baby. Marahil kabaryo ay di na bago sa inyo ang title ng istoryang ito, ngunit sa maniwala kayo o hindi, ay isa ito sa mga kilalang tao noon sa lugar. Nga pala, ang totoong pangalan ni Baby ay Buboy. Ito na lang rin ang naging bansag sa kanya nang minsang malaman ng mga tao kung anong klaseng tao ito. Si Baby ay nasa edad 18. Hindi ito nakapag-aral kung kaya't ang tanging naging buhay nito ay ang maging isang sentensyador sa sabungan. Pinaniniwalaan na swerte ang taong papartido kay Baby. Tila ba kapag kasi kakilala ito ng manlalaro, tiyak na manok mo ang mananalo kapag sinentensyahan na ni Baby. Dahil naman sa ganoong klaseng hanap buhay, ay nagkaroon ito ng malalaking balato sa mga nananalo sa sugal. Ito naman ang ginagamit niya sa pang-tustos sa araw-araw na gastusin nila sa bahay. Marami ng baryong dinayuhan itong si Baby dahil na rin sa mga imbitasyon dito. Ang iilan sa mga nag-iimbita pa kay Baby ay mga mayayamang pamilya na mayroong malaking negosyo sa buong Mindanao. Wala namang magawa ang mga magulang ni Baby dahil sa malaki rin umano ang perang pinapasok ng anak nila sa kanilang bahay. Maraming tao noon ang duda sa kung ano ang meron dito kay Baby. Alam kasi ng ibang tao na hindi normal ang swerteng tinatamasa nito pagdating sa sugal at sabong. Dun nga ay nagsalita ang kaibigan ni Baby na itago na lang natin sa pangalang Arnel. Alam mo, marami sa kalugar natin ang ayaw ng lumaban kapag ikaw ang sentensyador. Mamaya, mahirapan na tayong makadiskarte niyan. Paglalahad na wika ni Arnel sa kanyang kaibigan. Problema ba yon? Ay di tayong dadayo. Hahanap tayo ng ibang paglalaroan. Alam mo namang hindi nila pwedeng malaman ang tangan kong mutya. Tugon ni Baby sa kanyang kaibigan. Kung hindi nyo kasi nalalaman, kabaryo, mutya ng labong ang isang malakas na tangan patungkol sa pagsusugal. Sinabi pa ni Baby na noong panahong nagsasanay sila bilang antingero, ay ang una niyang nakuha ay ang mutya ng labong. Subok na ito ni Baby sa lahat ng uri ng sugal. Ilan na ring mga grupo ang nagtangka sa buhay nito, ngunit ni hindi man lang nakitaan si Baby ng anumang takot sa katawan. Bukod kasi sa mutya ng labong, meron din itong isang bato na nakalagay palagi sa kanyang bulsa. Ang batong ito ay tinatawag o mas kilala sa tawag na batong Omo. Bigyan ko lang kayo ng konting deskripsyon, kabaryo. Ang bato Omo ay isa sa 10 pinakamalakas na mutya
at pampaswerte sa balat ng lupa. Nakapaloob na rin dito ang pampaswerteng likas na pamproteksyon, pampalakas ng aura at dungan. Taglay rin nito ang kabal at kunat sa balat kontra sa kampon ng kadiliman. Kasama niya naman noon ang isang albularyong antingero na tumulong sa kanya upang makuha ang iilang mutya na tangan niya. Yun lang kabaryo, balik tayo sa kwento. Matapos marinig ni Arnel ang sinabi ni Baby, ay agad naman itong sumang-ayon sa planong pagdayo sa mga karatig baryo. Doon na naghanda itong si Arnel. Alam kasi nitong palaging may gulo, lalo pat dadayo sila ng sugal. Lumipas lang naman noon ang halos sa isang linggo. Isang umaga, napagdesisyonan na nga ni Baby ang dumayo na. Di umano, isa sa mga kanilang kabaryo ang nagtimbre na may malakihang topada ang magaganap mamayang gabi sa lugar na sinabi nito sa kanya. Nang makita nga ni Baby itong si Arnel, ay agad naman itong lumapit dito habang nagwiwika ng, "Oh, Arnel, handa ka na ba? Mamaya kasi may malaking topada raw na magaganap. Lalarga tayo ng hapon. Dalhin mo yung manok mo." Wika nito sa kanyang kaibigan. Nang marinig naman ito ni Arnel ay napangiti naman ito habang sumasagot kay Baby ng, "Sige Baby, yan ang gusto ko sa'yo. Para kahit papano, makapaldo tayo ng malaki-laki." Wika ni Arnel habang mabilis na umalis para ayusin ang manok na kanyang dadalhin. Sumapit na noon ang hapon. Konting oras na lang ay lalarga na ang magkaibigan. Si Baby noon ay kasalukuyang nasa bahay kasama ang kanyang mga magulang. "Anak, alam ko malaki ang kinikita mo at panalo sa sugal. Pakaiingatan mo lamang ang sarili mo. Sa panahon ngayon, Baby, pakatatandaan mong marami ang tuso. Wag na wag mong ipapaalam ang mga tangan mo sa kahit kaninong di mo kakilala. Lalong-lalo na, dayo ka lang sa lugar." Wika ng kanyang ama sa kanya habang ito ay nagsisindi ng sigarilyo. "Oho tay, alam mo namang wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan kayo ng magandang buhay. Di ba, yun naman ang sinabi ko sa inyo ni nanay. Saka yung mga kapatid ko, gusto kong makapagtapos sila ng pag-aaral, lalo na sa kolehiyo." Sagot nito sa kanyang ama. "Andun na tayo, pero tandaan mo, ako lang ang nakakaalam ng mga mutyang hawak mo. Sa tingin mo matutuwa ang nanay mo kapag nalaman niyang may mga tangan kang ganyan?" Sagot sa kanya ng kanyang ama. Doon ay hindi na nakasagot itong si Baby. Alam niya kasing hindi gugustuhin ng kanyang ina na magkaroon siya ng ganoong uri ng tangan. Dahil nakalipas na ang isang dekada, ay isang angka nang dumayo sa kanila upang kunin ng mga mutya sa iilang antingero at manggagamot na nakatalaga sa kanilang baryo. Hindi naman nila alam ang naging dahilan ng mga ito kung bakit kinuha ang mga kargang tangan ng mga antingero sa kanilang lugar. Ayon sa usap-usapan, noon ay may mga kuno-kunong aswang ang dumayo sa kanila
at hindi lang normal na aswang. Ito raw ang mga aswang na kung tawagin ay haring aswang. Konting description lang mga kabaryo. Ang ibang tawag sa haring aswang ay pinunong aswang, ama, supremo, apo. Pinunong aswang, nunong aswang o haring aswang. Ito ang pinakamataas na uri ng lalaking aswang. Ang dugo ng lahing aswang ay purong-puro mula sa mga sinaunang aswang na nagmula ang mga haring aswang. Katumbas nito sa lumang panahon ay maaaring ang mga raha o dato, ngunit imbis na tao ang nasasakupan ay mga karaniwang aswang kagaya na lamang ng awok, tiktik at iba pang nilalang ng dilim ang mga tagasunod at mamamayan. Sa mga modernong kwento, sila ay tinatawag na haring aswang o supremo. Supremong aswang ang mga namumuno sa mga angkan ng aswang, ama at apo kung tawagin. Anyong tao, nagaanyong alimaw kung nais at mas malakas, mas mabangis kaysa sa mga ordinaryong aswang. Silang mga aswang na pinanganak ng puro ang dugo mula sa kaninu-ninuan. Maaari silang ikumpara sa mga dato ng lumang panahon. Ang pinunong aswang ang sinusunod ng kanyang karaniwang aswang na nabibilang sa kanyang hanay o tribo. Maya-maya pa ay narinig na ni Baby ang boses noon ng kanyang kaibigan. Doon ay tinatawag na siya nito. Pagsilay naman niya ay nasa bakuran ito ng kanilang bahay, hawak-hawak ang iisang manok. Doon na tuluyang nagpaalam itong si Baby sa kanyang mga magulang. Nang makalabas naman sila ay mabilis naman silang naglakad palabas sa bukana ng kanilang baryo. 5:00 na noong oras na iyon at iilan sa kanilang mga kababaryo ay todo tingin sa kanilang dalawa. Iniisip ng mga ito na dadayo silang dalawa gawa ng hindi na nga sila makapaglaro sa sarili nilang lugar. Ilang kilometro rin kasi ang lalakarin nila bago marating ang tinutukoy ng kabaryo nilang nagtimbre kay Baby. Sa tansya ni Baby ay inabot sila ng halos 1 oras sa paglalakad. Madilim na nung marating nila ang tago at liblib iyon na baryo. Agad naman silang sumilip noon sa lonang nakaawang. Pagkapasok nga nila ay dun na tumambad ang dami ng mga taong manlalaro. Ang iba ay pawang mga dayo rin. Alam ni Baby na hindi purong mga taga roon ang manlalaro gawa ng iba ang kasuotan ng mga ito. Baby, ano? Sasalang na ba agad tayo? Mukhang malaki-laki ang pustahang magaganap dito. Wika noon ng kaibigan niya sa kanya. Hindi. Mamaya na. Hindi tayo pwedeng lumantad kaagad. Magmasid ka. Tingnan mo yung sentensyador. Parang luto ang nagaganap dito. Tsope ang laban dito, Arnel. Marahang sambit ni Baby kay Arnel. Doon nga ay kaagad na nagmasid muna itong si Arnel. Doon siya nalinawan na talagang tsope ang laban.
Napansin rin niya ang isang lalaki na nakaupo habang humihit-hit ng tabako. Napapaligiran din ito ng mga lalaking mistulang mga gwardya sa likod nito. Nanlaki naman ang mata nilang magkaibigan nang maglabas ng isang malaking kwaderno na hugis kwadrado ang lalaki. Pagbukas nito ay doon na tumambad sa kanila ang napakaraming pera na nasa loob nito. Saglit naman silang natigilan ng isa umanong lalaki ang umakyat sa gilid ng entablado. Doon ay may hawak itong isang manok na kulay itim. Batid ni Baby na hindi normal ang lalaking ito dahil nakaramdam siya ng kakaibang oras sa manok na hawak-hawak nito. Kitang-kita niya na sobrang pula ng mata ng manok na iyon. Hindi niya naman malaman kung bakit hindi ito makita ng iilang manlalaro sa entablado. Nang tanungin niya kasi si Arnel ay wala naman itong naging sagot sa kanya. Tila normal naman raw ang lahat. Nang magkasundo sa pustahan ay agad na isinalang na ang mga manok. Maigi namang tinitigan ni Baby ang manlilinis ng tari. Doon nga ay nakita niyang liyamado ang lalaking nakaupo na humihit-hit ng tabako. Naglagay kasi ito ng lason sa tari ng manok at ang lalaking may itim na manok naman ay tila tahimik lang sa pagkakataong iyon. Tila walang makitang ekspresyon sa mukha ng lalaking iyon. Wala rin itong kasama kundi ang kanyang itim na manok lamang. Ngunit nang saglit na iyon ay nagkakagulo na dahil malaking halaga ang pusta ng kaharap ng lalaki. Nang maipon na ang lahat ng pusta ay inilatag na ang mga manok sa unang soltada. Unang sugod ng manok ay isang malakas na pag-angat ang ginawa nito. Naghiyawan ang mga tao nang maputol ang ulo ng manok ng matanda. Nangisay pa ito ng ilang segundo ngunit wala na rin namang magagawa. Lalo pang humiyaw ang lahat nang makita nila na ang ginawang pagkain ng itim na manok sa patay na manok ng matanda. Sa sobrang lakas nga ng pagtuka nito ay halos butasin noon ang katawan ng manok na wala ng buhay. Sa puntong iyon ay labis naman ang gigil ng lalaki kung kaya't nagrolyo ito ng pera. Isa pang manok umano ang isasalang niya para makabawi. Doon nga ay inilabas nito ang isang malaking manok. Pansin naman ni Baby noon ng isang gwardyang bumubulong dito. Ilang sandali pa ay kaagad nagpunta sa kanya ang lahat ng atensyon. At doon nga ay biglang itinuro itong si Baby. Napatingin naman sa kanya ang lahat ng manlalaro at nagwika ang kaibigan niya ng, "Ikaw ata ang tinatawag. Lumapit ka na dun, pre." Wika ni Arnel sa kanya. "Wag na wag kang aalis dito. Maging mapagpasid ka lang. Tingnan mo kung ano ang pwedeng mangyari." Wika noon ni Baby sa kanyang kaibigan. Mabilis namang lumapit si Baby. At doon ay napansin niyang iba ang tingin sa kanya ng lalaking may itim na manok.
Tila nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita ang lalaking nagpatawag sa kanya ng, "Gusto ko ikaw ang maging sentensyador ko. Malaki ang magiging parte mo, iho, pag nanalo ko. Kilala ka ng ibang tauhan ko sa lugar ninyo, kaya kita pinatawag." Wika sa kanya ng lalaki. Doon ay sumagot naman itong si Baby Nang, "Ho, bakit ako? Paano kung matalo?" Wika nito sa lalaki. Di na sumagot ang lalaki noon. Saka ibinigay sa kanya ang manok. Doon ay siya na rin ang naghubad ng tari dito. Habang ginagawa niya naman iyon ay bumubulong itong si Baby ng isang engkantasyon sa manok. Nang matapos na iyon ay nakita niyang muli ang lalaki na may hawak ng itim na manok. Doon niya nakita na malalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Tila may pahiwatig ito na gustong iparating sa kanya. Nang si Baby na ang nagbitaw ng manok, ay tila seryoso ang lahat. Ang noong maingay ay tila naging isang tahimik dahil sa sobrang tutok ng mga manonood. Unang umatake ang manok na itim ng lalaki. Akala ng lahat ay muling mapuputol ang ulo ng kalabang manok. Ngunit nagulat ang lahat nang maging mabilis ang kilos ng manok na binitawan ni Baby. Isang pakawala ang pinakawalan ng manok nito. Doon ay bahagyang dumaplis ang tari sa parteng likuran ng manok. Bahagya pa itong nakabaon habang kumukumpas ng kanyang pakpak. Pakiwari ng lahat ay di na makakatuka ang manok, ngunit nang ikaryo ni Baby ay doon na lang siya nagulat dahil naramdaman niya ang init ng itim na manok na iyon. Tila napaso pa itong si Baby. Doon na nga nakita ni Baby na parang umuusok noon ang manok. Tila naglalabas ito ng isang itim na presensya. Maging ang mga mata nito ay nawalan na ng itim sa gitna at tuluyang binalot ito ng kulay na purong pula. Paglingon naman ni Baby sa lalaki ay bahagya itong napangiti sa kanya. Agad na bumitaw si Baby sa pagkakahawak sa dalawang manok. Ang akala ng lahat ay tuluyan nang namatay ang itim na manok at di naglaon, muling lumaban ito. Doon nga ay nagpakawala ng malalakas na palo sa ere ang itim na manok. Dahilan ito para tuluyang bumaon ang tari sa leeg ng manok. Akmang kukunin ni Baby ang mga manok upang sentensyahan. Ngunit wala na itong nagawa ng butasin ng itim na manok ang katawan ng isang manok gamit ang kanyang tuka. Halos maghiyawan na naman ang lahat ng taong nasa paligid ng sandaling iyon. Maging ang matandang lalaking nananabako ay tuluyan ng umalis. Nagkaroon ng gulo ng gabing iyon at sa hindi nagtagal, maging si Baby ay nadamay ng hindi magbayad ang matanda sa lalaki. Doon nga ay mabilis itong lumapit kay Baby at agad na ginuhitan ang mukha gamit ang reserbang tari sa kanyang kamay. Ituring mong marka ang iiwan kong yan sa'yo. Pakialamero ka. Akala mo ba maililigtas ka ng mga tangan na hawak mo?
Sa ngayon bubuhayin kita. Pero oras na magtuos tayo ng landas. Asahan mo, yun na ang huling araw mo sa mundo. Wika ng lalaki kay baby na noon ay nakahawak sa pisngi. Hindi naman nakasagot si baby dahil kitang-kita raw nito ang tila demonyong muka ng lalaki. Nang hawiin nito ang buhok na tumatakip sa kanyang muka. Doon niya rin nakita na ang itim ng mata ng manok at ng lalaki ay iisa. Agad namang tumakbo si Arnel papalapit sa kaibigan dahil nagpulasa na rin ang mga tao. Baby, halika na. Delikado na dito. Mamaya madamay pa tayo. Wika ni Arnel sa kanyang kaibigan. Wala namang nagawa noon si baby kundi sumunod sa gustong mangyari ng kanyang kaibigan. Bitbit nila ang manok at doon ay mabilis nilang tinahak ang landas papauwi sa kanilang lugar. Nang makarating na sila ay nagkanya-kanya na muna sila. Doon na umuwi si Arnel. Dala-dala ang manok na hindi na ilaban. Habang si baby naman noon ay tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay nila. Agad naman itong nagtungo malapit sa salamin para tingnan ang sugat na minarka ng lalaki sa kanya. Doon nakita ni baby na may markang nakalagay sa kanyang muka. Korte ito ng letrang M kung pagmamasdang maigi. Hindi naman malaman ni baby kung ano ang ibig sabihin ng simbolong ito. Labis ang galit at gigil ni baby sa lalaking iyon. Agad na pumasok naman sa kanyang silid ang tatay nito. Doon ay itatago pa sana ni baby ang marka, ngunit bago pa lang ito nakapasok ay nakita na ito ng kanyang ama. Ano yung nasa mukha mo? Sinasabi ko na nga ba? Anong gulo na naman ang pinasok mo? Wikang pagtatanong ng tatay niya sa kanya. Doon ay inilahad ni baby ang lahat sa kanyang ama. Maging ang naramdaman niya sa lalaking kaharap niya kanina ay sinabi niya rin dito. Nang malaman ng tatay ni baby ang lahat, ay nagwika ito ng, umpisa ngayon, hindi ka na pwedeng maging sentensyador. Ang markang nasa mukha mo ay marka ng mga mambukaw. Noon pa man, kilala na ang lahi ng mambukaw sa abilidad nito. Maging ang pagritual na lang sa mga manok ay isang mataas na antas na may halo ng kulam. Kaya ngayon baby, dito ka lang dahil markado ka na. Mahabang paglalahad ng tatay ni baby sa kanya. Hindi na muling nakasagot ito sa mga nalaman niya. Alam niyang meron siyang tangan na mga mutya, ngunit tanging mabababang dasal at aral lang ang alam nito. Sinunod naman ni baby ang kanyang ama. Maging ang pagdayo sa mga sabungan ay tinigil niya na rin. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya niya, hindi naman makatulog itong si baby gawa ng napakaalinsangan ng mga oras na iyon. Sinubukan na ni baby ang lahat ng posisyon sa pagtulog, ngunit hindi ito umubra. Dito na nag-umpisang bumangon ito para saglit na lumanghap ng sariwang hangin. Paglabas naman niya ay tila may pakiramdam siyang nakamasid sa kanya.
Patuloy lamang siyang naglalakad noon sa kanilang bakuran hanggang sa isang tunog na paglipad ang kanyang narinig. Pag-angat naman ng kanyang ulo ay dun niya nakita ang isang manok na itim. Nung unay inaakala niyang isang ibon, ngunit nagulat siya nang bahagyang tumilaok ito. Kitang-kita ni baby noon ang sobrang itim na manok at maging ang mga balahibo nito ay sobrang kakapal. Ang mas nagpatindig ng balahibo ni baby ay nang mapansin niyang pamilyar ang manok na iyon. Ilang sandali pa ang lumipas, dun niya naalala na ang manok na iyon ay ang manok na itim na nakalaban niya sa topada. Nang mapagtanto ni baby na kasama nito ang lalaking may gawa ng marka sa kanyang mukha ay bigla itong nakabalik sa wisyo. Ngunit huli na. Dahil isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni baby ng sandaling iyon. Madilim rin ang oras na iyon at tanging liwanag na nagmumula sa buwan lamang. Mabilis ang galaw ng lalaki, kabaryo. Base rin kay baby ay hindi niya masabayan ang liksi nito. Ganong may tangan rin naman siya ng mutya. Naisip pa ni baby na parang walang epekto ang bato omo na nagbibigay ng kunat at kabal sa kanyang katawan. Ilang ulit pang umatake ang nilalang bago nito tuluyang mahawakan ulit si baby sa parting leeg. At doon nga ay nagwika ito ng, "Tandaan mo ang pagmumukha ko. Sa unang Biyernes ng susunod na buwan, magkita tayo sa burol. Tayong dalawa lang para mapatunayan mo ang sarili mong mahinang nilalang ka. Tandaan mo rin ang pangalan ko. Ako si Marcelo." Wika ng lalaki sabay untog ng ulo ni baby sa kanyang ulo. Matapos magawa ni Marcelo ay tuluyang nawalan ng malay itong si baby. Nagising na lang ito na nasa silid na ng kanyang kwarto. Doon ay naisip niyang baka nananaginip lang siya kung kaya't bumaba na siya para mag-agahan. Ngunit may naramdaman siyang sakit sa kanyang kalamnan. Pag-angat nga ng damit niya ay nakita niya ang iilang pasa na natamo niya. Kung kaya't masasabi niyang totoo ang nangyaring engkwentro sa kanila ni Marcelo. Bumaba naman ito na parang wala lang. Nakita naman siya ng tatay niya saka ito niyayang kumain. Normal naman ang lahat ng araw na iyon para kay baby. Matapos silang makakain ay agad na inaya si baby ng kanyang ama na magtungo sa bakuran. Nang makarating na sila sa bakuran ay agad na hinatak si baby ng kanyang ama. Dun nga ay binigyan ito ng isang malakas na suntok kung saan ay bumagsak sa lupa itong si baby. Saka nagwika ang kanyang ama sa kanya ng, "Ano bang nangyayari sa iyo, baby? Kagabi lumabas ako at gising ako nang makaharap mo yung lalaki. Anong gulo ang pinasok mo? Sinabi ko sa iyo huwag ka nang lalabas, di ba?" Wika nito habang nakaduro sa kanyang anak. Tay, hindi ko kasalanan. Siya ang unang sumugod. Isa pa, lumabas ako dahil maalinsangan kagabi. Nagulat na lang ako, andyan na siya.
Wika nito sa kanyang ama. Ngayon, anong plano mo? Hindi pwedeng hindi mo harapin si Marcelo. Kundi, pati ang mga kapatid mo madadamay. Oo, narinig ko lahat ng sinabi niya kagabi. Bueno, may ilang linggo ka pa para maghanda. Wika ng tatay ni Baby sa kanya. Doon ay sinabi nito na ang tanging makakatulong sa kanya ay si Castro. Si Castro ang sikat na manggagamot sa kanilang lugar. Bago pa ito maging manggagamot, ay sikat sa kanilang lugar ang ginawa nitong paglipol sa mga angkan ng gabunan nang minsang manakop sa kanilang lugar. Itinuro ng kanyang ama ang kinalalagakan ng bahay ni Castro. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Baby upang magtungo sa nasabing bahay ng matanda. Masusukal na daan ang kanyang dinaanan bago tuluyang marating ang barong-barong nito. Agad na dumiretso sa tarangkahan ng barong itong si Baby. Dun nga kabaryo ay marahan itong kumatok. Makailang saglit naman ay lumabas na ang matanda doon. Sa unang tingin ay isang uugod-ugod na raw ang matanda. Ni ang pagakbang nito ng maayos ay hirap na ito. Labis naman ang pagtataka ni Baby kung ito ba ang matandang tinutukoy ng kanyang ama. Doon nga ay marahang nagwika si Baby dito na, "Magandang araw ho, Ginoo. Maaari ko po bang makausap si Castro? Pinapunta po kasi ako ni tatay." Wika ni Baby sa matanda. "Ako ang hinahanap mo, iho. Ikaw ba si Baby, na anak ni Carlito? Anong may paglilingkod ko sa'yo?" Pagtatanong na wika ng matanda kay Baby, doon ay tanging pagtango na lang ang nasagot ni Baby. Inumpisahan na rin ito ang paglalahad ng naturang pakay niya sa matanda. Laking gulat naman ni Baby na parang kilalang kilala na pala itong si Baby ng matanda. Inamin ni Tatang Castro na ang tatay niya ang umanong kasama niya noong panahong kaedad niya ito. Ang kaibahan nga lang daw ay may mutyang tangan si Baby, di tulad ng kanyang ama na purong kombating pisikal ang gamit. Pinaliwanag din ni Tatang Castro na ang lahing kinabibilangan ni Marcelo ay isa sa malalakas na bantay ng kataas-taasang pinunong aswang. Minsan niya na rin daw na nakaharap ang ganoong lahi. Ang akala raw nito ay naubos na ang mga lahi nito. Ngunit marahil na itago raw itong si Marcelo at mas malakas na ito kumpara sa kanyang mga ninuno. May kakayahan raw na basagin ang mutyang tanga ni Baby kung siya ay magpapabaya. Nang magtanong ito kung desidido na ba itong si Baby, nang malaman niya ang sagot ng bata ay mabilis rin naman itong nag-usal ng kung ano. Doon ay biglang lumakas itong si Tatang Castro. Ang hirap na makalakad ay tila mas mabilis at maliksi pa ang galaw kesa sa kanya. Doon na rin nagumpisa ang dalawa sa pag-iensayo. Inuna ni Tatang Castro na ituro ang mga usal sa mutyang tangan niya. Maging ang susi at basag nito ay pinasaulo niya sa bata
Walang araw na sinayang ang dalawa. Habang papalapit kasi ng papalapit ang unang araw ng Biyernes sa buwan, ay ganoon rin marahil ang ginagawa ni Marcelo. Malamang sa malamang raw ay tangan nito ang bertud ng mga gabunan, kung kaya't kaya nitong mag-usal na maski hayop ay kaya niyang pasunurin. Nang masaulo naman ni Baby ang lahat ng usal sa kanyang tanga na mutya, ay may binigay na medalyon itong si Tatang Castro. Doon ay kinuha ni Baby ang hugis pahaba na medalyon. Gawa raw ito sa purong ginto at iilang dekada na ang napagdaanan. Sinabi rin ni Tatang Castro na mula pa raw sa kanununuan niya ang medalyong iyon. Yun rin daw ang dahilan kung bakit di hamak na mas malakas siya, partikular sa kombate pisikal. Konting description lang, kabaryo. Ang nakuha kasing medalyon ni Baby ay hindi tipikal, kundi isang napakalakas na medalyon. Ang tawag sa medalyong ito ay medalyon ng OX. Matinding taon nang aaralin mo sa aklat ng OX Kidlat para mas malaman mo ang gamit nito. Mas mainam rin na merong ka ring Infinito de Dios at Dios Alpha. Itong tatlong ito ang pinaniniwalaang konektado sa lahat ng uri ng orasyon. Sabi pa nga ng iilan na kapag tangan mo ang tatlong ito, ay sobrang lakas mo at kaya mong umubos ng buong lahi ng aswang. Basta tama ang pakain at dasal mo sa mga medalyong nabanggit. Balik tayo sa kwento, kabaryo. Nang makuha na ni Baby ang OX, ay agad rin itong isinuot bilang tanda ng pagsang-ayon at pagtanggap ng basbas mula kay Tatang Castro. Iniabot rin sa kanya ang isang talibong kung saan doble ang talim. Ang talibong daw na ito ay marami ng pinagdaanang laban. Hindi lang kasi mga aswang, kundi maging ang mga Kastilang pilit na sumasakop noon sa bansa ay gamit-gamit itong talibong. Ilang antingero na rin daw ang nagbuwis ng buhay at inialay ang kanilang presensya para sa talibong na iyon. Kaya makakaasa raw itong si Baby na hindi siya mag-iisa sa labang kahaharapin niya. Dumating na nga ang araw na hinihintay nila. Agad na naghanda na itong si Baby ng kanyang mga dadalhin. 6:00 ng gabi nang mag-umpisa itong magpaalam sa kanyang mga magulang. Ngunit tanging ang ama lang ni Baby ang tunay na nakakaalam ng sitwasyon ng kanyang kinalalagyan. Base sa napagkasunduan, mag-isang magtutungo si Baby sa burol kung saan magaganap ang duelo. Batid kasi ng ama niya at siya na ang may mga nakamasid na mata palibot sa kanilang bahay. Si Tatang Castro naman ay malugod na nag-aantay ng balita kung makakabalik ba ng buhay itong si Baby. Naglalakad pa lang ito papunta sa burol ay may iilang nilalang na siyang nakasagupaan sa daan. Ang una nga ay nang isang minsan siyang palibutan ng mga sigbin sa daan. Ang sumunod naman ay ang malalaking baboy ramo. Siguro ay inabot ito ng halos 1 oras bago tuluyang marating ang burol.
Sobrang liwanag naman ang sinag ng buwan ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa, biglang tumambad sa kanyang harapan itong si Marcelo. Ngunit ibang-iba ito sa nung huli niya itong nakita. Labas kasi ang mga ugat nito sa katawan at bakat na bakat doon ang itim na dugong nananalaytay sa katawan nito. Nakangiti namang nagwika si Marcelo dito ng, "Magaling bata. Marunong ka palang sumunod. Sa tingin mo ba mananalo ka? Nang dahil sa tulong na ibinigay sa iyo ng isang matandang lumpo?" Wika nito habang insultong tumatawa. Hindi naman na nagsalita itong si Baby. Doon ay agad niyang itinarak sa lupang kinatatayuan ang talibong nabigay ng matanda. Yun raw kasi ang isang patunay ng pagiging matapang, lalo na kung nasa hanay ng kaliwa ang makakaharap mo. Nag-umpisang tumakbo itong si Marcelo habang papalapit ito kay Baby ay siyang pagsabay rin ng pag-usbong ng matatalas nitong mga kuko. Agad namang nakaiwas itong si Baby sa ginawang pag-atake ni Marcelo. Maging si Baby noon ay gulat na gulat sa kung anong likse ng katawan ang naidagdag sa kanya. Pangalawang pag-atake ng nilalang kay Baby, ngunit muli itong nakaiwas. Pero dahil sa tulong ng isang sigbin ay nahawakan ng mga paa nitong si Baby, dahilan para mawala ito sa balanse. Dun nga ay mabilis na pumatong itong si Marcelo sa nakahigang katawan ni Baby. Akmang sasakalin niya ito sa leeg nang bigla niyang mabitawan ito. Tila isang asido ang nahawakan ni Marcelo ng oras na iyon. Tanging ngiti lamang ang naging sukli ni Baby sa nilalang na iyon. Dun nga ay inilabas niya ang medalyon ng OX Kidlat. Dun nanlaki ang mata ni Marcelo at nagtanong dito ng, "Saan mo nakuha ang nakasuot sa leg mo?" Wika ni Marcelo sa kanya. Doon ay hindi na sumagot itong si Baby. Mabilis nitong inihubad ang kwintas at sinuot sa ulo ni Marcelo. Nang madikit ito sa balat ni Marcelo, ay halos maghumiyaw ito na parang bata. Doon ay mabilis niyang binunot ang talibong sa lupa. Sabay wasiwas nito habang inuusal ang 3 dasal ng kataas-taasang ama. Nang makumpleto na ni Baby ang dasal, ay mabilis niya ring inilapat ang talibong sa dibdib ni Marcelo. Doon ay tila isang papel ang katawan ni Marcelo. Nagpakawala rin ito ng isang napakalakas na pag-angil, kung saan huling salita na palang lalabas sa bibig ni Marcelo. Di rin nagtagal kabaryo, ay tuluyan ng inagnas ang katawan ni Marcelo. Doon naman kinuha ni Baby ang kwintas ng OX at ang talibong na pinagamit sa kanya ni Tatang Castro. Mabilis ang pangyayaring iyon, kabaryo. Mabilis na nakauwi rin itong si Baby upang ibalita kay Tatang Castro at sa kanyang ama. Lumipas pa ang ilang buwan ay tuluyan ng iniwan ni Baby ang pagiging sentensyador. Mas nagtuon na lamang ito ng pansin sa pagsasaka at pag-aani ng palay. Dito ko na tatapusin ang istorya, kabaryo. Naway may napulot kayong aral. Pasensya na rin kung isinulat ko ito ng sa parang mabilis lang. Muli, maraming salamat, Kwentong Baryo.